Katulong tumakas dahil binenta siya ng kanyang tiyahin sa isang don. Pero paano kung napasukan niyang kotse? Ay ang lalaking bibili sa kanya at ganito pala ang gagawin. Unti-unting iminulat nga ng dalagang si Isay ang kanyang mga mata at kasabay nun ay dahan-dahan nga niya ring pagbangon habang umingiwi dahil sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Kagad siyang tumapat sa salamin at kitang-kita nga niya ang namumutla niyang itsura habang puno ng pasa ang kanyang braso at balikat. Halos maiyak nga ang dalaga dahil sa sakit ng buo niyang katawan. Walang awa kasi ang kanyang tiyahin at pinsan kung siya ay tratuhin. Imbes na ituring bilang kapamilya, itinuring siya ng mga ito bilang isang alipin. Kung minsan, napagbubuntunan nga siya ng kamay ng mga to kapag hindi niya kagad nasusunod ang utos o kaya naman kapag siya ay nagkakamali. Lumabas nga si Isay sa masikip niyang kwarto na dating bodega ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Sa sala nandoon nga ang kanyang tita Susana at ang kanyang pinsan na si Thea kung saan umabot sa pandinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Siya nga pala anak, may magandang balita ako sa iyo. Sa wakas wala na tayong utang kay Don Rafael. Hindi na natin po problemahin pang naiwang malaking utang ng tatay mo. Medyo masaya nga ang boses na balita nga ni Susana sa kanyang dalang anak. Talaga ma? Pero paano? Usisa naman ang dalagang si Thea. Ano pa ba? Dinagal ako sa kanya ng isang dalaga at noong banggitin ko sa kanya yun, nagningning talaga yung mata ng matanda. Kahit matanda na gusto pa rin pala ng batang mapapangasawa. Natatawang turan pa nga ni Susana. Ha? Dalaga? Teka, hindi mo naman siguro ako binenta sa kanya, no? Protesta pa nga ng anak nitong si Thea. Ano ka ba? Siyempre hindi. Anak kita kaya hindi ko magagawa yun. Kung may bebenta man ako kay Don Rafael, malamang hindi ikaw yun. Matapos ngang sabihin yun ni Susana, unti-unting lumitaw nga ang ngisi sa gilid ng kanyang labi. Sandali, kung ganun, ibinenta mo si Isay? Tumpak! Akalain mo nga naman may pakinabang ni palang babaeng yun. Sabi pa nga ni Susana. Halos manigas naman sa kanyang kinatatayuan ng dalagang si Isay matapos marinig ang pag-uusap ng kanyang tiyahin at pinsan. Hindi siya makapaniwala. Nagsimula ring bumalot sa kanyang sistema ang takot. Nang makita nga niya kung paano magtawanan na parang mga demonyita ang inakala niyang pamilya niya, unti-unti siyang kumilos pabalik sa kanyang kwarto at kinuha ang ilan sa mga damit niya. Sakay pinasok nga sa loob ng kanyang bag at walang pagdadalawang isip nga na sumalisi hanggang sa makalabas nga siya ng bahay. Isay, saan ka pupunta? Sigaw naman bigla ni Susana nang makita nga niya na tila ba't tumatakas ang dalaga. Nanginig ang katawan ni Isay dahil sa takot. Ngunit pilit niyang nilabanan yon at sinikap na makatakas, kaya naman tumakbo nga siya palayo. Bumalik ka rito, Isay! Akala mo ba may patutunguhan ka dyan? Wala ka ng pamilya kundi kami lang kaya bumalik ka rito! Galit na sigaw nga ni Susana habang hinahabol nga nito si Isay. Wala akong pakialam. Hindi ko papayag na ibenta niyo ko para pambayad utang. Bulong naman ni Isay sa kanyang sarili. Napahinto naman sa pagtakbo ang dalaga nang matanaw niya ang isang kotseng nakaparada. At doon walang pagdadalawang isip na sumakay siya sa backseat. Manong please, paandarin niyo po itong sasakyan. Ilayo niyo po ako sa lugar na to, please. Mangiyak-ngiyak pa nga napakiusap nga ni Isay sa driver. Hindi naman nagtagal umandar na nga rin ng kotse, kung kaya't nakahinga si Isay ng maluwag. Pinahid niya ang munting luha sa kanyang pisngi. Saka sumandal nga sa upuan hanggang nga nakatulog. Makalipas ang ilang oras, unti-unti na nga ring nagising si Isay. Nangigala nga niya ang kanyang paningin. Ay gabi na at siya ay nasa loob pa rin ng isang kotse. Nasaan tayo? Tanong nga ni Isay sa driver. Nasa city.
Kanina pa tayo nandito, hinintay lang kitang magising. Sagot naman ng lalaki at halos manayunga ang balahibo ni Isay sa katawan dahil sa malalim na boses nito. Ganun ba? Pasensya ka na Manong nakatulog ako eh. Paumanhin nga ni Isay. Pagkatapos ay nagkalkal nga ito sa bag niya at kinuhang naitabi nga niyang pera. Saka inabot nga sa lalaki. Ito, hindi ko alam kung sapat na to. Pero kung kulang pa, pwede kitang bayaran sa susunod para makahanap na ako ng trabaho. Ibigay mo na lang sa akin ang number mo. Ilang segundong lumipas subalit hindi man lamang gumalaw ang lalaki para kunin ang inabot nga ng dalaga. Hindi mo ba kukunin to? Hindi ka ba tumatanggap ng kulang? Kinakabahan nga ang boses na tanong pa nga ni Isay sa lalaki. Matanong lang kita, ipupuntahan ka ba? Pangusisa nga ng lalaki. Mukhang naglayas ka sa inyo, paano ako makakasiguro na mababayaran mo ako sa susunod? Napalunok na nga lamang si Isay at napayuko. Ang totoo niyan, wala talaga akong ibang mapupuntahan. Tama ka, naglayas nga ako sa amin kasi hindi ko na kaya yung mga ginagawa ng pinsan at tita ko sa akin. Pero kung tungkol sa kulang na bayad, huwag kang mag-alala. Maghahanap naman ako ng trabaho kagad eh. Kapag nagkapera ako, kukontakin kita kagad para mabayaran. Hindi naman kita tatakasan eh. Hindi naman ako masamang tao kaya makakaasa kang mababayaran kita. Sabi nga ng dalaga. Ilang segundo silang nabalot ng katahimikan nang hindi man lamang umimik ang lalaki hanggang sa bigla na nga lamang umandar ang sasakyan na siyang ikinabigla ni Isay. Teka, saan tayo pupunta? Saan mo ko dadalhin? Kinakabahan nga ang boses na reaksyon ni Isay. Sinubukan din niyang buksan ang pinto ng kotse. Ngunit mas lalong namutawi ang takot sa kanya nang hindi na nga niya yun mabuksan. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Parang awa mo na Manong. Oo at grabe ang pinagdaanan ko. Pero hindi pa ako handang mamatay. Kaya please pakawalan mo na ako. Nakikiusap ng sambit ni Isay na kulang na nga lamang lumuhod nga siya sa lalaki. Bigla namang pumreno ang kotse kaya muntikan pang mauntog si Isay. Sino ba kasing nagsabing mamamatay ka? Pwede bang manahimik ka na lang at maghintay? And can you please stop acting as if I'm a kidnapper or criminal? Just wait, okay? Kalmado ang boses nga na reklamo naman ng lalaki. Kahit na nagtataka pa rin unti-unti namang naibsan ang kaba at takot sa dibdib ni Isay dahil sa sinabi ng lalaki. Kaya naman umayos na nga lamang siya ng upo at sinubukan na kumalma. Maghihintay na nga lamang siya kung saan man dadalhin ito. Ngunit kailangan niya pa ring maging alerto, lalo pat hindi nga niya naman ito kilala. Makalipas ng ilang minuto huminto na nga rin sa wakas ang kotse. Siya nga pala, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari kanina? Kung bakit ka lumaya sa inyo? Biglang usisa naman ng lalaki. Sinipat naman ang dalagang lalaki ngunit hindi niya makitang itsura nito. Gawa ng madilim sa loob ng kotse. Bata pa lang ako nang mawalan ako ng mga magulang. Kaya naman kinupkup ako ng tiyuhin at tiyahin ko. Nung una okay naman ang pakikitungo nila sa akin. Pero nagbago ang lahat nang mawala si tito. Ginawa akong alila ng pinsan at tiyuhin ko. Madalas, nila akong saktan. Wala akong magawa dahil nakikitira lang naman ako sa kanila. Bukod doon sila lang ang tanging pamilya ko. Kaya utang ko rin sa kanila ang buhay ko. Kaya ko naman talagang magtiis eh. Dahil ang importante sa akin may matitirahan ako. May makakain. At may matatawag akong pamilya. Pero nung narinig ko na binenta ako ni tita sa isang matandang mayaman na pinagkakautangan nila ng malaki, nasaktan ako at hindi makapaniwala. Ayoko naman na hayaang mangyari yun dahil tiyak akong mas lalong hihirap ang buhay ko. Kaya mas pinili ko na lang na tumakas, kahit na hindi ko alam kung tama ba tong ginawa ko. Pero mas okay na rin to, kaysa maging asawa ng isang matanda bilang kabayaran sa utang ni na tita. Itinuring ko silang pamilya pero hindi ko akalain na magagawa nila sa akin to. Kwento nga ni Isay at bumigat nga ang kanyang pakiramdam sa lungkot.
Halos mayak na nga rin siya sa kanyang sinapit sa kamay nga at itinuring niyang pamilya. Maya-maya pa ay lumabas nga ng kotseng lalaki. Saka nito pinagbuksan ng pinto ang sasakyan. Walang pagdadalawang isip naman na lumabas si Isay at nang makita na nga niya nang tuluyan ang mukha ng lalaki halos lumuwa nga ang mga mata niya sa pagkagulantang. Hindi niya kasi nakala na isang gwapo at matipunong lalaki pala ang driver ng kotseng sinakyan niya. Ang nasa isip niya kasi kanina ay may edad na ito. Bakit para kang nakakita ng multurian? Reaksyon naman ng lalaki nang mapansin ito ang gulat sa mukha nga ng dalaga. Sumunod ka sa akin. Utos pa nga ng lalaki at nauna na nga itong maglakad patungo sa mansyon. Wala pa ring ideya si Isay na binabalak nga ng lalaki. Ngunit sinunod nga rin ito at pumasok nga sila sa loob ng mansyon. Iginala naman ni Isay ang kanyang paningin habang mahigpit niyang hawak ang strap ng kanyang backpack. Good evening po, Sir Sandro. Kanina pa po kayo hinihintay ng lolo niyo. Bungad naman ng isang katulong sa binata. Pwede bang pasabi kay lolo na nakarating na ako? Utos naman ng lalaki. Sige po, Sir Sandro. Tatawagin ko lang po si Don Rafael. Tugon naman ng katulong na nga siyang dagling sinunod ang utos ng binata. Ilang segundo pa nga ang lumipas ng muli ngang mapalitan ng pagkagulat ang kaninang walang reaksyon na mukha ng dalaga na tila ba may napagtanto. Don Rafael? Sambit nga ni Isay na siyang narinig ng binata. Lolo ko siya. Bakit? Anong problema? Usisan man ng binatang si Sandro. Teka, kasabot ka ba ni tita ha? Inutusan ka ba niya na dalhin ako dito? Sigaw nga ni Isay sa binata at unti-unting bumalatay sa kanyang sistemang takot. Anong pinagsasasabi mo? Anong kasabot? Nagugulhan namang reaksyon ni Sandro. Si Don Rafael. Siya yung pinagkakautangan ni na tita ng malaking halaga at sa kanya ako binenta bilang pambayad. Nanginginig nga ang boses na sabi ni Isay. Sandro, mabuti naman at nakarating ka na. Kamusta? Nagkita na ba kayo at nakausap mo na ba siya? Biglang sulpot naman ng matanda kaya nabaling sa kanyang atensyon ni na Sandro at Isay. Sino itong dalagang kasama mo? Baling naman ng matanda sa dalaga. Napalunok si Isay at bahagyangang umatras ang mga paa niya sa takot. Siya po yung ipakakasal niyo sa akin, lolo. Sagot naman ni Sandro dahilan kaya mas lalong nadagdagan ang pagkagulantang ng dalaga. It turns out hindi po pala niya alam ang tungkol doon. Kaya naman tumakas siya sa kanila. Sinasaktan at pinapahirapan din pala siya ng pinsan at tita niya. Kaya dinala ko siya rito kasi wala siyang matutuluyan. Dagdag na hayag pa nga ni Sandro. Napabuntong hininga na nga lamang matanda at bahagyang lumapit sa dalaga. Hindi ko akalain na ganun pala talaga kasama si Susana. Masaklap lang isipin na wala ka palang alam sa pinag-usapan namin. Kung alam ko lang ang sitwasyon mo at tungkol sa'yo, hindi na sana ako pumayag sa alok niya. Gusto ko lang kasi talaga magpakasal na itong apo ko. Kaya naman nung sinabi niyang may kilala siyang dalaga na single, sinabi ko sa kanya na ipakilala niya sa akin at kakalimutan ko na ang utang nila. Pero hindi mo pala alam ang tungkol doon. Pero iha, kahit ganun mas makakabuti pa rin para sa'yo na manatili rito at mas mainam kung itutuloy mo ang pagpapakasal sa apo ko. Nang sa gayon may maging maayos na nga ang buhay mo at makalaya ka na sa pangalipusta sa'yo ni Susana at ng anak niya. Litanya pa nga ng mabait pala na matanda. Bakas pa rin ang hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha ng dalaga at hindi pa nga rin ito makaimik. At ito nga po kung si Sandro, tinitiyak ko na alagaan ka niya ng mabuti. Hindi mo rin kailangan na matakot sa amin dahil hindi naman kami masasamang tao katulad ng tiyahin mo. Kaya safe ka dito at mapapanatag ka. Tugtong na sabi pa nga ng Don Rafael na may ngiti sa mga labi. Lo, dadalhin ko muna siya sa guest room para makapagpahinga siya. Biglang singit naman ni Sandro na siyang tinanguan lang ng kanyang lolo. Hinawakan nga ni Sandro ang pulsuhan ng dalaga at dinala nga niya ito sa guest room. Dito ka na muna magstay ngayong gabi habang hindi pa naayos ang magiging kwarto mo.
Ani nga ng binata pagpasok nila sa kwarto. Kung ganon hindi pala ako kay Don Rafael ipakakasal kundi sa apo niya. Biglang wika naman ni Isay na tila ba ngayon pa lamang niya na proseso ang lahat. Mukhang hindi lang sila nagkaintindihan ng tita mo. Pero hindi ko rin naman ginusto to. Maski ako nagulat na lang nang may ganito palang plano si Lolo. Abala ako sa negosyo ng pamilya namin. Kaya wala na akong oras para sa pakikipagrelasyon pa. Gusto na ni Lolo na magkaroon ng apo sa tuhod bilang ako lang din naman ang nag-iisang apo niya sa mga magulang ko. Kaya gusto na nga niya ako magpakasal. Napakarami na ring chismis eh. Sinasabi nila may naanakan na daw ako tapos pinalaglag ko lang. Tapos sinasabi naman ng iba na bawg daw ako. Eh kung ganun bakit ka hindi tumutol? Tanong nga ni Isay. Maayos ang relasyon namin ni Lolo. May tiwala ako sa kanya. At itong ginagawa niya, alam kong para lang din to sa akin. Dahil gusto niyang mapanatag na balang araw hindi ako maging mag-isa. Isa pa, kaya ko namang mag-go with the flow. Wala rin namang masama kung magpapakasal tayo. Pero ano man ang mangyari, paubayan na lang natin sa tadhana yon. Kung magwa-work, di magwa-work. Kung hindi naman wala rin tayong magagawa. Basta ang isipin muna natin ay yung ngayon. Ikaw makakalaya ka na sa malupit mong kamag-anak. Ako naman hindi na ako kukulitin at hindi namang mo problema pa si Lolo sa paghahanap ng babaeng ipapakasal sa akin. This is a win-win situation, right? Hindi naman nagawang nakaimik ni Isay matapos ang mga sinabi ng binata sa kanya. Sa halip binaling na nga lamang nito sa ibang direksyon ng kanyang mga mata. By the way, wag mo na ulit akong tatawaging Manong. Kita mo naman magkaedad lang tayo at hindi naman ako mukhang matanda. Sabi pa nga ni Sandro kaya napatingin sa kanyang dalaga. Sorry, hindi ko kasi nakita yung mukha mo kanina. Kaya akala ko may edad ka na. Raso naman ang dalaga. May cellphone ka ba? Maya-maya pa ay tanong naman ni Sandro. Umiling naman si Isay bilang tugon. Ano nga ulit ang pangalan mo? Isay ang pangalan ko. Okay Isay, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka. Kapag may kailangan ka magsabi ka lang good night. Huling mga sinabi nga ng binata bago ito tuluyang umalis. Kaya naiwan si Isay na mag-isa sa kwarto. Kinuha naman ni Isay ang maliit nitong teddy bear sa loob ng kanyang bag nang maupo nga siya sa kama. Teddy, tingin mo ba tama tong ginawa ko? Tama kayang lumayas ako kina tita at magstay dito? Dapat ba akong magtiwala kina Don Rafael at sa apo niya? Mukha naman silang mabait lalo na si Sandro. Mukha lang siyang suplado pero kalmado palagi ang boses niya tuwing magsasalita siya. Pero syempre hindi pa rin ako nakakasigurado kung talagang hindi sila masasamang tao. Kasi ganun din naman dati si Tita Susana at si Thea eh. Nung kinupkup nila ako. Mabuti naman sila sa akin pero nung nawala si Tito, lumabas yung kasamaan nila at totoong kulay. Alam mo Teddy, pagod na akong mahirapan at masaktan eh. Ano ba kasing dapat kong gawin? Pagkausap nga ni Isay sa kanyang maliit na teddy bear, at niyakap yun. Kinabukasan ng magising nga si Isay lumabas ito ng kwarto at naglakad nga lang sa mansyon hanggang sa magkasalubong sila ng binatang si Sandro. Good morning, pati ng lalaki sa simple at kalmadong tono ng boses. Sakto namang kumulo ang tiyan ng dalaga dahilan kaya napahawak siya sa tiyan niya. Sandali namang napasulyap ang lalaki sa tiyan ng dalaga. Wala ka pang kain simula kagabi. Ayoko kasing abalahin ang tulog mo kaya hindi na kita ginising pa para mag-dinner. Usal naman ni Sandro. Okay lang. Tanging nasabi lang naman ni Isay sa nahihiyang boses. Bigla namang nabaling ang tingin ni Sandro sa braso ng dalaga. Nakitang-kita ang mga pasa kaya bahagyang kumunot ang noo. Napansin naman yun ni Isay kaya dali-dali niyang tinakpan ang braso niya gamit ang kanyang kamay. Tara na mag-breakfast tayo. Biglang yaya nga lang ni Sandro at nagpatiuna. Pagdating sa hapagkainan, tahimik lang silang dalawa na kumain. Hanggang sa biglang may isang katulong ang siyang lumapit kay Sandro. Sir, nasa labas po si Susana.
Hinahanap niya po si Don Rafael, gusto niya raw po kayo makausap. Turan nga ng katulong kaya parehong natigilan sina Sandro at Isay, saka nakatingin. Dito ka lang. Ako nang lalabas para harapin ang tita mo. Presinta naman ng binata, tumalis na nga ito para puntahan ang kanilang bisita. Hindi naman napigil ni Isay na sumunod nga at sumilip sa bintana. At nang matanaw nga niya ang kanyang tiyahin sa labas, namutawi kagad ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Takot na baka makita nga siya nito at pilitin na bumalik sa kanila upang maranasan ang kalupitan ng mag-ina na siyang ayaw nga niyang mangyari pa. Wala rito si Lolo. May importante siyang inaasikaso. Walang paligoy-ligoy at direktang sabi naman ni Sandro nang puntahan nga niya ito sa labas ng gate. Hindi naman kagad nakapagsalita si Susana. Kung saan bakas ang pagkagulat na may halong pagkamangha ang reaksyon ng mukha niya nang makita nga niyang binata. Mahiya po pala si Don Rafael. Maya-maya ay sambit nga ni Susana na tila ba hindi makapaniwala. Oo, si Lolo ang hanap mo, diba? Wala siya dito, kaya pwede ka nang umalis. Sabi naman ni Sandro na animoy tinataboy na si Susana. Matagal pa ba siyang uuwi? Willing naman ako maghintay. Sadyang importante lang kasi talaga ang sasabihin ko sa kanya. Wika pa nga ni Susana na hanggang ngayon nagniningning ang mga mata sa gwapong binatang kanyang kaharap. Bahagyang napabuntong hininga naman si Sandro. Pwede ko bang malaman kung anong sadya mo kay Lolo? May kailangan lang talaga kaming pag-usapan. Rason naman ni Susana. Tungkol ba to sa dalagang pinangako mo sa kanya bilang kapalit sa malaki niyong utang? Direktang tanong naman ng binata dahilan kaya unti-unting napaawang ang bibig ni Susana. Huwag niyo nang isipin yon dahil matutuloy pa rin ang kasal. Tiyak din akong pagod si Lolo pagdating niya kaya mawawala na siya ng oras na makipag-usap pa sa ibang tao. Kaya pwede na kayong umalis. Dugtong at uling sinabi nga ni Sandro bago niya tuluyang nilisan si Susana at bumalik na nga sa loob ng mansyon. Naiwan namang hindi makapaniwala at takang-taka si Susana. Pagpasok ni Sandro, nadatnan niyang nasa parteng bintana ang dalagang si Isay na animoy nangangamba ang mga mata, kaya nilapitan niya ito. Okay ka lang ba? Konsulta nga ni Sandro sa dalaga. Nalaman ba niyang nandito ko? Tila nanginginig pa nga ang boses na tanong naman ni Isay sa binata. Hindi ko direktang sinabi na nandito ka. Pero hindi mo na kailangan pang mag-alala. Pagkasambit nga nun ni Sandro, unti-unti niyang niyakap ang dalaga. Bahagya nga rin kinagulat ni Isay yon. Nagtagal lamang ng ilang segundo ang yakap na yon nang mapagtanto ni Sandro ang kaniyang ginawa at hindi niya mawari kung bakit bigla niyang niyakap ang dalaga. Marahil ay dala lamang ng pag-aalala niya rito. Ngunit bakit nga ba siya nag-aalala para sa dalaga? Iyan nga ang tanong ni Sandro sa kaniyang isipan. Ngunit sa huli ay binaliwala na lamang niya iyon at naisip na baka natural lamang na maramdaman niya iyon. Lalo pa at nasa puder nila ang dalaga na siyang magiging soon-to-be bride niya rin. Samantala, sa bahay nga ng mag-inang sina Susana at Thea ay pareho nga itong palakad-lakad sa sala habang ang kanilang mga mukha ay puno ng labis na pag-aalala. Pag-aalala tungkol sa sinabi ng binata kanina. Ma, hindi mo ba talaga alam kung sinong magiging bride ni Don Rafael? At kung bakit matutuloy ang kasal? Tanong nga ni Thea sa kanyang ina. Hindi ko nga alam, okay? Hindi ko natanong. Imposible namang si Isa yun dahil tumakas nga ang Bruhilda, diba? Ang iniisip ko ngayon, kung matutuloy ang kasal, ibig sabihin may iba nang nahanap na mapapangasawa si Don Rafael. At kapag nangyari yun, may utang pa rin tayo kay Don Rafael. Kasalanan talaga to ng Isay na yun. Kung hindi siya tumakas, edi sana, naipakilala na natin siya kagad kay Don Rafael. At wala na sana tayong utang na pinoproblema pa ngayon. Asik pa nga ni Susana, sa boses nga na puno ng inis.
At upang pakalmahin ang kanyang sarili na upo na nga ito sa sofa at huminga ng malalim. Paano yan, ma? Ano nang gagawin natin? Akala ko pa naman solve na ang problem natin kay Don Rafael. Kasalanan talaga to ng babaeng yun. Kapag nakita ko talaga siya, kakalbuhin ko siya. At tungal naman din ang dalagang si Thea na siyang galit na nga rin sa pinsan nitong si Isay. Sa mansyon naman ay saktong kabibihis lang ni Isay nang bumukas nga ang pinto ng kwarto at iniluwal nga niyon si Sandro. Siya nga pala, okay na yung magiging kwarto mo kaya pwede ka na rin lumipat at magstay. Saad pa nga ng binata. Sige, salamat. Tugon naman ni Isay. Ano yan? Tanong pa nga ni Isay nang makita nga nitong box na hawak ng binata. Siya nga pala, binilhan kita ng phone para may magamit ka at kung sakaling kinailangan mo ko o ng tulong ko, pwede mo kong tawagan ka agad. Wika ng binata sabay abot nga ng box kay Isay. Nako, hindi na kailangan. Wala akong pambayad dyan. Isa pa, may utang pa nga ako sa'yo nung nilayo mo ako sa amin eh. Nakakahiya na. Sobra-sobra na itong tulong mo sa'kin. Nahihiyang tanggi naman ng dalaga. Tipid na napangiti ang binata. Hindi naman kita sinisingil. Isa pa, deserve mo naman na matulungan. Saka sooner or later, kakasal naman tayong dalawa. Magiging mag-asawa na tayo kaya hindi mo kailangan mahiya. Talaga bang gusto mo akong pakasalan? Natigilan naman ang binatang si Sandro sa tanong na yon. Nang dalaga lalo na ng bahagya itong mapayo ko. Bakit mo naman natanong yan? Iniisip mo bang hindi mo deserve pakasalan? Kung ayaw mo akong pakasalan. Napangat naman ang tingin si Isay sa binata. Hindi naman sa ayaw kitang pakasalan. Sino pang ayaw magpakasal sa isang katulad mo, diba? Gwapo ka. Galing sa marangyang pamilya. Kaya paniguradong walang babae ang tatanggi sa'yo na magpapakasal. Pero iniisip ko kasing baka hindi mo naman deserve na magpakasal sa isang katulad ko. Isa pa, ang lolo mo lang naman ang may gustong maikasal ka, diba? May karapatan ka pa rin namang tumanggi. Hindi mo kailangan mapilitan. Humakbang naman palapit si Sandro sa dalaga dahil nga sa mga sinabi nito. Hindi ba in-explain ko na sa'yo lahat? Nag-aalinlangan ka pa rin ba? Isay, isipin mo na lang na ito lang ang paraan para tuluyan ka ng makalaya sa tita at pinsan mo. At hindi ka na rin nila pwedeng saktan pa. Saad pa nga ni Sandro. Nagtama nga ang kanilang mga mata at sandaling nagkatitigan hanggang sa si Sandro na ang unang umiwas ng tingin at nagpaalam. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong ang pinag-iisipan ni Isay nang mabuti ang tungkol sa kasal. Unti-unti na rin siyang nagiging komportable sa mansyon kung saan mas lalo nga rin siyang naging malapit kaagad sa lolo ni Sandro. Kasalukuyan ngang kumakain ng hapunan na magkakasama sina Isay at Sandro kasama si Don Rafael nang mapag-usapan nga nila ang tungkol sa kasal. Siya nga pala. Ano nga palang balita? Napag-uusapan niyo na ba ang tungkol sa kasal niyo? Biglang pagbubukas nga ni Don Rafael ng kanyang pag-uusap. Nagkatingin na naman si Sandro at Isay. Si Isay nga ang siyang unang nagiwas ang tingin at napayoko nga sa kanyang pagkain. Gusto ko sanang mapabilis ang kasal niyo hanggat maaari. Hindi na ako bumabata kaya ayoko namang patagalin pa ang pagpapakasal niyong dalawa. Okay lang ba yun sa inyo? Sambit pa nga ni Don Rafael sa dalawa. Depende po kay Isay kung gusto niya pong magpakasal. Gusto ko po kasi sana siyang bigyan pa ng time para hindi po siya mabigla. Rason naman ni Sandro dahilan kaya pareho nga silang bumaling sa dalaga. Kung isipin, ikakasal din naman tayo. Patagalin man natin o hindi, kakasal pa rin tayo. Kaya kung gusto ng lolo mo na mapabilis yung kasal, hindi ako tututol. Payag ako magpakasal kagad sa'yo. Wika naman ni Isay sa binata. At dahil nga sa sinabi ng dalaga lumitaw ang isang malapad na ngiti sa mga labi ni Don Rafael. Mabuti naman kung ganon. I-resettle din. Ako nang bahala sa lahat. Ang kailangan nyo na lang gawin ay magpahinga at masigurong makaka-attend kayo sa kasal nyo. Saad nga ni Don Rafael na may bahid ng pagka-excite sa kanyang boses.
Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalo ngang nadadagdagan ng kaba sa dibdib ng dalagang si Isay. May agam-agam pa rin kasi siya kung tama bang desisyon na magpakasal siya sa binata. Dahil kasi sa mga naranasan niya sa inakala niyang pamilya mula sa kaniyang tiyahin at pinsan, natakot na siyang magtiwala ng lubos sa ibang tao dahil baka maranasan na naman niya ang malupit na sinapit niya noon. Isang araw nga bago ang araw ng kasal, abala nga si Isay sa pagtitig sa kaniyang sarili sa harap ng salamin. Sinisipat ang katawan niyang puno noon ng mga sugat at pasa at ngayon nga ay naghihilom na ang mga ito. Iniisip pa rin niya kung nararapat ba siyang pakasalan ni Sandro dahil hindi niya alam kung paano niya masusuklian ang mga tulong nito sa kaniya simula nang makatakas nga siya sa kaniyang pinsan at tiyahin. "Are you alright?" Biglang tanong ng isang boses, kaya napalingon ng dalaga sa pintuan kung saan pumasok nga ang binatang si Sandro. "Ayos lang ako." Tumangotangong sagot naman ni Isay. "Kinakabahan ba para bukas?" Tanong pa nga ni Sandro. Napalunok naman si Isay nang muli ngang mabuhay sa kanyang dibdib ang kabang kanyang nararamdaman. "Medyo. Pero wag kang mag-alala. Wala naman akong plano ng matras sa kasal. Pangako hindi ko ipapahiya ang lolo mo, lalo ka na." Ani pa nga ni Isay. Ngumiti naman si Sandro. "Hindi ko naman iniisip yan. Basta ang gusto ko lang, gusto mo talaga to. Siya nga pala, invited din pala sa kasal natin yung pinsan at tita mo." Automatic ngang nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig niya ang sinabi ng binata. "Pero hindi mo kailangan mag-alala at matakot. Sinadya ni Lolo na i-invite sila para makita nilang kasal natin. Pero hindi ka na nila makukuha pa at hindi ka na babalik sa kanila kaya hindi ka na nila mapagmamalupitan." Saad naman ni Sandro upang pawiin ang takot na namayani sa dalaga. Bahagya namang naibsan ang pag-aalala ni Isay. Mabilis ngang natapos ang araw na yon at sumapit na nga ang araw na siyang pinakahinihintay ni Don Rafael, ang kasal ng kaniyang apo at ng dalagang si Isay. Kasalukuyan ngang nasa loob pa ng kotse ang bride na si Isay at ilang beses nga siyang humugot ng malalalim na buntong hininga dahil sa labis na kaba. Bahagya rin siyang nakaramdam ng lungkot dahil bata pa lamang siya ay pangarap nga niyang maikasal at ang kaniyang ama ang siyang maghahatid sa kaniya sa altar, habang ang kaniyang ina naman ay lubos na masaya para sa kaniya. Subalit hindi na makikita pa kailanman ng kaniyang mga magulang ang masayang sandali ng buhay niya na maikasal. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas na nga ng kotse si Isay at napatitig sa malaking simbahan kung saan sa loob nga ay naghihintay na sa kaniya ang kaniyang groom na si Sandro. "Ma, hindi ko maintindihan. So yung binatang apo ni Don Rafael ang ikakasal ngayon?" Gulong-gulong ang sambet ng dalagang si Thea. Sa kanyang hinahabang ang kanyang mga mata ay tila ba nakapako nga sa groom. "Hindi ko rin nakalain na itong mangyayari. Ang buong akala ko kasi ay si Don Rafael ang ikakasal. Pero hayaan mo na. Tiyak naman akong mas maganda ka pa sa magiging bride niya. Kaya ikaw pwede ka pang gumawa ng paraan para maagaw mo ang apo ni Don Rafael. Kailangan mo silang mapaghiwalay ng mapapangasawa niya para nang sa gayon. Palang araw kayong dalawang ikakasal, naintindihan mo ba?" Bulong naman ni Susana sa kanyang anak. "Hindi po pwede ngayon ko na lang sirain ang kasal nila?" Protesta naman ni Thea. "Nababaliw ka na ba? Hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na ikakasira ng imahe mo. Kailangan maganda ang first impression sa'yo ng apo ni Don Rafael. Tapos, saka mo siya aakitin. Ganon ang strategy." Asik naman ni Susana. Maya-maya pa nga'y namayani nga ang bulungan sa mga taong naroroon sa loob ng simbahan at lahat nga sila ay napalingon sa entrance ng simbahan. Kabilang na nga ang maginang sina Susana at Thea na siyang biglang nagulantang ng kanilang makilala ang siyang bride na unti-unting naglalakad patungo sa altar. "What the hell? Ma,
Tama bang nakikita ko? Si Isay ba yan? Reaksyon nga ni Thea na hindi nga inalis ang hindi makapaniwalang reaksyon sa bride. Si Isay nga. Teka, paano nangyari na siyang naging bride ng apo ni Don Rafael? Reaksyon naman din ni Susana at unti-unti ngang naikuyom ng mag-ina ang kanilang mga kamuodulot ng kanilang pagkagalit at gigil kay Isay. Samantalang hindi na nga napawi ang matamis na ngiti sa mga labi ni Sandro habang nakatitig sa kanyang mapapangasawa hanggang sa tuluyan na ngang napunta si Isay sa kanyang harapan kaya hinawakan niya ang kamay nito. "You're so beautiful. Bagay na bagay sa iyo ang wedding dress." Nakangiting puri nga ni Sandro sa kanyang bride. "Salamat." Tanging tugon na nga lamang ni Isay nang bahagyangang namula ang kanyang mga pisngi. Tuluyan na nga silang ikinasal ng paret parehong ang I do ang sagot nilang dalawa hanggang sa kailangan ng halikan ng groom ang kanyang bride. Maingat nga, nailangat nga ni Sandro ang belo ni Isay at nang magtama nga ang kanilang mga mata ay tila ba parehong nagningning ang mga yon. Napalunok nga si Sandro tunti-unti na nga niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha ni Isay. "I'm going to kiss you." Paghingi nga ni Sandro ng permiso kay Isay. Tumangulang naman si Isay bilang kanyang tugon at unti-unti ngang inilalapit nga ni Sandro ang kanyang mga labi sa labi ng kanyang bride hanggang sa maglapat na nga ang kanilang mga labi. Dahilan kaya automatic nga na naipikit ni Isay ang kanyang mga mata. Smack lang ang kiss na yon na nagtagal lamang ng ilang segundo. Ngunit nagdulot yon ng kakaibang pakiramdam. Naanimoy kinuryente silang dalawa na pareho nga nilang hindi maintindihan kung bakit nila yon naramdaman. "Hindi ako papayag, ma. Hindi dapat itong nangyari. Paano naging si Isay ang naging bride ng apo ni Don Rafael? Ako dapat ang nasa lugar na yun. Talagang ginagalit ako lalo ng babaeng yan." Gigil nga ang boses na wika nga ng dalagang si Thea. "Nabatid mo ang galit dahil sa lumalabas na mga ugat nga nito sa kanyang leeg." "Kumalma ka muna, anak. Maski rin naman ako, hindi ko ahaya na maging masaya lang niyang Isay na yan. Gagawa tayo ng paraan para mapaghiwalay sila. At ikaw ang papalit sa pwesto niya." Sulsol naman ni Susana sa kanyang anak habang masama rin ang titig nito sa sarili niyang pamangkin. Sa venue nga ng reception ay hindi magawang mapanatag ni Isay sa kadahilan ng nasa paligid lamang ang kanyang tiyahin at pinsan at batid niyang pinagmamasdan lamang ng mga to ang kanyang mga kilos at natatakot pa rin siya sa pwedeng gawin ng mga to sa kanya. Nagagalit talaga ako sa kanya. Hindi ako papayag na magiging masaya siya at aagawin niya ang buhay na dapat para sa akin. May galit sa boses na sambit nga ni Thea habang masamang tingin nga ang pinukol nga niya sa kanyang pinsan na si Isay. Hindi niya deserve ang ganitong buhay. Kaya gumawa ka ng paraan, anak, para mabawi mo to sa kanya. Kung alam ko lang na ang apo pala ni Don Rafael ang hinahanapan niya ng bride, ikaw na sanang ipinakasal ko. Pero katulad nga ng sinabi ko, gumawa ka ng paraan. Maganda ka naman at saka mas sexy pa sa kanya kaya pwede mong akitin ang apo ni Don Rafael. Sulsol naman ang ina nitong si Susana. Mas lalong ang nagliyab ang pagnanais ni Thea na maagaw ang lahat sa kanyang pinsan. Kung kaya't hindi na nga ito nagsayang pa ng oras at pinuntahan nga nito, ang groom suot ang isang mapang-akit na ngiti. "Hi, you are Sandro, right?" Napalingon naman si Sandro sa babaeng bigla na nga lamang lumapit sa kanya. "Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na ang pinsan kong si Isay pala ang pakakasalan mo. Ayoko sanang sabihin to pero nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Pero I think kailangan mo ring malaman ng totoo." Panimula nga ni Thea. "Anong totoo?" tanong naman ni Sandro. "Ang totoo niyan, marami na siyang naging boyfriend. Karamihan sugar daddy pa nga eh. Hanggang sa dumating sa point na hinututan niya ang mga lalaking yun. Lalo na yung mga matatandang target niya. Kaya nagalit yung matanda at pinabayaran lahat ng naibigay niya kay Isay. Dahil kung hindi, ipakukulong niya raw si Isay. At dahil kami na nga lang pamilya niya, syempre, gumawa kami ng paraan para mabayaran yung malaking halagang
Hinutot niya para hindi siya makulong kaya nagkaroon kami ng utang sa lolo mo. At natatakot akong baka ulitin niya yun ngayon at bigyan niya naman ng sakit sa ulong pamilya namin. Kaya ngayon pa lang sinasabihan na kita na habang maaga pa, may chance ka pang mapigilan ng masamang balak niya sa'yo at sa pamilya mo. Litanya pa nga ni Thea para nga siraan ang pinsan nito. Totoo ba yan? O baka naman sinisiraan mo lang siya sa akin? Tugon naman ni Sandro na ang tono ng boses ay tila ba parang hindi interesado sa mga sinabi ng babae. Patungkol nga sa kanyang asawa. Ngumiti na nga lamang si Thea. Sabay mas lalong lumapit sa lalaki. Come on, hindi ko naman kayang magsinungaling no. Sa kapinsan ko si Isay. Kaya bakit ko siya sisiraan? Sadyang nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Dahil ayoko nang ulitin niya pa yung mga ginawa niya noon. At isa pa, malay mo, may mas better pa sa kanya. Yung tipong magiging tapat sa'yo at handa kang paligayahin. Pagkasabi nga nun ni Thea unti-unti ngang hinaplos ang dibdib ni Sandro. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Isay habang pinapanood lamang ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan na hindi niya malaman kung ano ang pinag-uusapan. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na nga lamang kumirot ang puso niya nang makita niyang paghawak ng pinsan niya sa kanyang asawa. Gusto niyang lumapit para ilayo ang kamay ni Thea. Subalit hindi niya magawa dahil pakiramdam niya ay wala siyang karapatan kahit na mag-asawa na nga sila ni Sandro. What the F are you doing? Inis na asik nga ni Sandro kay Thea nang bigla na nga lamang nitong inilapit ang mukha niya. Mas lalo namang napangisi si Thea na tila ba nag-e-enjoy sa pangaakit niya sa lalaki. Bakit hindi mo ba ako type? Look, it's pretty obvious naman na mas better ako sa kanya, right? At doon nga ay mas lalo ngang inilapit ni Thea ang mukha niya na animoy balak nga itong halikan. Habang si Isay naman tila ba hindi nga mawari. Kung makakayanan ng nakikita niya kaya dali-dali na nga siyang lumapit para itulak paliw ang pinsan niyang si Thea bago pa man ito tuluyang mahalikan ang lalaki. Nagulat naman si Thea sa nangyari. Anong ginagawa mo, Thea? Bakit hahalikan mo ang asawa ko? Matapang na sigaw nga ni Isay sa kanyang pinsan. Ang kapal talaga ng mukha mong babae ka. Anong karapatan mo para itulak ang anak ko, ha? Galit na atong alaman ni Susana nang lumapit nga din ito at sinampal ng malakas si Isay. Ang lahat ay nagulat at napunta nga sa kanilang atensyon. Wala ka rin karapatan para saktan ng asawa ko. Galit na sigaw din ni Sandro nang itulak niya rin si Susana na siyang ikinagulat ng mag-ina. Pwede ba? Alam ko kung ano ang plano niyo at alam ko rin ang baho niyong mag-ina. Sinasaktan niyo si Isay at pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pa kayo nakontento at pinambayad niyo pa siya sa utang niyo sa lolo ko. Pero anong nangyari? It turns out tama lang din pala yung ginawa niyo kasi makakalaya na siya sa masasamang katulad niyo. You know what? Mabuti pang umalis na kayo. Ngayon din bago pa ako tumawag ng pulis para ipadampot kayong dalawa. Dahil hindi niyo pa rin bayad ang malaking utang niyo sa lolo ko. At hindi niyo masasaktan pa si Isay. Dahil hindi ko na kailanman hahayaan pang mangyari yon. Madiin at seryosong sambit nga ni Sandro. Sa mag-ina bago nga nito, pinalingan ng kanyang asawa at binuhat ito ng pa-bridal style. Saka umalis nga at nagtungo nga sa kwarto. Salamat kasi pinagtanggol mo ko kanina. Sambit naman ni Isay nang dahan-dahan nga siyang iniupo nga sa kama ng kanyang asawa. Wala yun. Bilang asawa mo, responsibilidad kong protektahan ka. Ani nga ni Sandro sabay hinawakan ng pisngi ni Isay. Nakasalukuyang namumula dahil nga sa pagkakasampal ni Susana kanina. Sorry nga pala kung hindi ko napigilan kaagad yung tita mo kanina. Okay lang yun. Thankful pa rin naman ako kasi nandito ka sa tabi ko. Napatitig nga sila sa mga mata ng bawat isa habang parehong may ngiti sa kanilang mga labi. Ilang sandali pa ay bigla na nga lamang nakaramdam ng pagkahilo si Sandro. Hanggang sa bigla na nga lamang nitong hinubad
Ang suot na damit na tila ba naiinitan. Napuno naman ng pagtataka si Isay dahil sa ginawa ng lalaki na para bang wala ito sa sarili. Ayos ka lang ba, Sandro? Tanong na nga ni Isay na nag-aalala nga ang boses. Muli ay napatitig naman si Sandro sa mukha ni Isay hanggang sa bumaba ang mga tingin nito sa mga labi ng kaniyang asawa at hanggang sa hindi na nga rin nito napigilan pa ang sarili na halikan si Isay. Nanlaki naman ang mga mata ni Isay dulot ng pagkagulat. Sobrang bilis din ng kabog ng puso niya na animoy nakikipag-unahan sa karera. Unti-unting ipinikit ni Isay ang mga mata niya at hinalikan na rin pabalik ang lalaki. Unti-unti na ngang inihihiga ni Sandro ang kaniyang asawa habang marahan nitong hinuhubad ang damit ni Isay. Mas lalo namang nakaramdam ng init sa katawan si Isay, kung kaya't tinulungan niya na rin si Sandro na hubarin ang kaniyang damit hanggang sa tuluyan na nga siyang nawalan ng saplot sa katawan at habang nasa ibabaw na nga ni Isay ang kaniyang asawa ay natigil ang kanilang paghahalikan ng biglang makaramdam ng kaba si Isay. Kinakabahan ako, Sandro. First time ko kasi to eh. Please dahan-dahanin mo lang. Pakiusap nga ni Isay sa nahihiyang at kinakabahang tono ng boses. Mahinang natawa si Sandro. First time ko rin to. Pero huwag kang mag-alala. Kasi dadahan-dahanin ko lang naman para hindi ka masaktan. I love you, Isay. Saad nga ni Sandro. Pagkatapos sinagkan nga niya ang noo ni Isay, saka muling hinalikan sa mga labi. Sinimulan na nga nilang magtanggal. Napapikit nga ang babae ng ginalaw nga ni Sandro ang kanyang kamay na nakahawak sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Napalunok ng laway, si Sandro at dahan-dahang nilipat ang sarili sa babae para halikan ito. Sobrang lapit na nga ng kanilang katawan. Punong-puno ng pagkasabik at pagmamahal ang bawat haplos nga ni Sandro sa katawan ni Isay. Hindi nga maintindihan ni Isay kung bakit ganun na nga lamang kasensitibo ang kanyang pakaramdam dahil sa mga ginagawa ni Sandro. Nakasabay naman itong si Isay sa paghahalikan nga nila at lumalim at bumilis pa nga iyon at naging mas passionate. Punong-puno ng pagkasabik ang bawat kilos ni Sandro kay Isay na mas lalong nagpainit ng katawan ni Isay. Diromansa nga ng lalaki ang leeg nito hanggang sa kanyang pangibaba. Hindi na nga rin napigilan ni Isay ang kanyang sarili at napaungol lang nga lamang nang dahil sa nararamdaman. Inihiga ng lalaki si Isay sa sofa at tuluyan na ngang inalis ang pang-itaas niya hanggang sa ibabang parte nito. Nung una nahihiya pa nga si Isay na ipakita ang kanyang katawan ngunit pinaghahalik nga ito ng lalaki na parabang sobrang ganda ng kanyang nakikita at nakahinga ng maluwag si Isay. At mas naging confident pa nga sa ginagawa nila. Napasigaw na nga lamang si Isay dahil sa ginagawa nga ng lalaki at nilalaro din ng kamay nito ang kanyang bundok. Habang pinapaulanan ng halik nga ang lalaki sa kanyang katawan, napasinghap ng malakas si Isay nang biglang bumaba ang halik ng lalaki hanggang sa napunta nga sa kanyang pangloob. Napakapit na nga lamang si Isay nang mahigpit sa buhok nga ni Sandro habang sarap naman ito. Nang tuluyan ngang nabasa nga, ay hinubad na nga rin ng lalaking kanyang damit at nanlaki ang mga mata ng babae nang makita nga ang armas nito. Napalunok na nga lamang siya sa kaba. Napangisi na nga lamang itong si Sandro at pumosisyon na nga sa gitna ng hita nito. Kinuha nga nito ang kamay ng babae at nilapag nga sa kanyang katawan. Unti-unti na nga siyang gumalaw at napahiyaw nga ang babae dahil akala niya'y mawawasak na ang kanya dahil sa sobrang sakit ngunit naibsan ng sakit na kanyang nararamdaman dahil sa ginawa nito. Nang nagawa na nga ni Dave, ang sarili ay dahan-dahan ngang gumalaw hanggang sa tumagal nga ang pagsigaw ng babae at tanging naririnig na nga lamang ng lalaki ang pangalan niya. Parang musika nga ang ungol nga nito sa pandinig ni Sandro. Napakabilis at napakalakas na pati ito ay napapasigaw na nga rin at matapos nga may labas, ay iba't ibang posisyon nga ang kanilang ginawa hanggang sa napagod na nga lamang sila at nakatulog nga
Nang gabing yon napaluha si Isay ng maramdaman na naging isa nga ang katawan nila ng kanyang asawa at doon batid niyang naibigay na nga rin niya ang kanyang sarili sa lalaking hindi na nga niya itatanggi na mahal na nga rin niya talaga. Kinabukasan, una ngang nagising si Sandro na siyang napahawak pa sa kaniyang sentido dahil sa sakit ng kaniyang ulo. Napatingin naman siya sa babaeng kaniyang katabi at doon ay nanumbalik sa kaniyang alaala ang nangyari sa kanila. Hinagkan ni Sandro ang noo ni Isay bago napangiti sa kainayos ang kumot nito at bumangon sa kalumabas ng kwarto. Samantala, namutawi naman ang nakakalokong ngisi sa mga labi ni Don Rafael nang makita nga nito ang kaniyang apo na siyang nilapitan niya rin. "Kumusta apo? Nakascore ka ba?" Pilyong tanong nga ni Don Rafael sa kanyang apo. Halos may ibuga naman ni Sandro ang tubig na kanyang iniinom dahil nga sa biglaang pagsulpot nga ng kanyang lolo at sa itinanong nga nito. "What are you saying, lolo?" Asik nga ni Sandro na waring nahihiya. "Bakit wala bang nangyari? Pero pinainom kita ng alak ah. Hindi ka ba nalasing?" Nagtatakang reaksyon naman ni Don Rafael. Automatic naman ako munot ang noo ni Sandro. "Ano? So alak yung nainom ko kagabi? Kaya naman pala pakiramdam ko lasing ako kagabi dahil sa sakit ng ulo. Sinadya ko yun dahil alam kong mababa ang alcohol tolerance mo. At mas tumatapang ka kapag lasing." Natatawang tugon naman ni Don Rafael. "Kaya naman pala." Anas nga ni Sandro sabay napakamot nga siya ng ulo. "So ano? Wala ba talagang nangyari ha?" Pangusi sa panga ni Don Rafael. Hindi naman nakasagot si Sandro. Sa halip ay namula lang ang buong mukha nito, pati na nga rin ang kanyang mga tenga. "Alam ko na yan. Kapag ganyang namumula ka, nahihiya ka. Ibig sabihin may nangyari sa inyo. Nice, magkakaroon na rin ako sa wakas ng apo sa tuhod." Tuwang-tuwa na reaksyon pa nga ni Don Rafael, na napapasuntok pa nga sa hangin. "Maaga pa para matuwa ka, lolo. Hindi nga natin sure kung may mabububa eh." Pagbasag naman ni Sandro sa kaligayahan ng kanyang lolo. "Bakit hindi ba ginalingan? Pero kumpiyansa ako na makakabuo kayo kaagad. Kami nga ng lola mo isang beses pa lang na may nangyari sa amin noon. Nabuo na kaagad namin ang daddy mo. At ganun din ang daddy mo, nabuo ka rin nila kaagad ng mommy mo sa unang beses na may nangyari sa kanila. Kaya tiyak akong ganun din ang mangyayari ngayon. Mukhang kailangan ko ng maganda dahil madadagdagan na ulit ang isa pang anghel sa pamilya natin." Malapad ang ngiting sabi nga ni Don Rafael at napailing-iling na nga lamang si Sandro habang natatawa. Sa kwarto ay nagising na rin si Isay at wala na nga sa tabi niya ang kaniyang asawa. Sinilip naman niya ang kaniyang katawan na siyang natatakpan ng kumot at napahawak din siya sa kaniyang mga labi. Muli rin niyang naalala kung paano siya sinabihan ni Sandro ng "I love you." Dahilan kaya lumitaw ang isang kinikilig na ngiti sa kaniyang mukha. Masaya nga si Isay dahil mahal na rin pala siya ng lalaking iniibig na rin niya. Ayaw na niyang malaman kung kailan nagsimula, basta masaya siya dahil hindi niya lubos na inakala na mahuhulog din pala ang loob nilang dalawa sa isa't isa. Matapos ngang maligo ni Isay, ay lumabas na rin siya ng kwarto at hinanap niya ang kaniyang asawa na siyang natagpuan niya na kasalukuyang nakahiga sa sofa at natutulog. Nilapitan naman niya ito at tinitigan. Mukhang napagod siya sa ginawa niyo kagabi. Kaya yan, natulog ulit. Biglang komento naman ni Don Rafael. Bilang biro na nga siyang ikinagulat nga at ikinapula ng mga pisngi ni Isay. "Anyway, salamat kasi pinakasalan mo nga po ko at hindi ka nagalinlangan. Ngayon wala na akong iisipin pa at hindi na rin ako mangangamba. At matatakot na mawala sa mundo dahil panatag na akong may makakasama na siya." Dagdag na sabi pa nga ni Don Rafael. Lumingo naman si Isay sa matanda. "Huwag niyo pong sabihin yan, bata pa po kayo at malakas pa. Isa pa po, kailangan pa po kayo ni Sandro sa tabi niya." "Oo naman, Iha. Hindi ko pa naman talaga kayang iwan ang apo ko.
Saka hindi pa talaga ako pwedeng mawala hanggat hindi pa kayo nagkakaroon ng anak na magiging tagapagmana niya rin. Sabi naman ni Don Rafael at tumawa sa kalumisan. Naiwan namang pulang-pula ang mukha ni Isay dahil sa mga sinambit ng matanda at akmang hahakbang na sana siya paalis nang matigilan nga siya dahil biglang may humawak sa kamay niya at nang lumingon siya sa lalaking nakahiga at natutulog sa sofa, nakamulat na ang mga mata nito at nakatingin na sa kanya. "Don't leave me." Mahinang sambit ni Sandro na sapat lang para marinig ng kaniyang asawa. Napaisip naman si Isay, hindi kasi niya alam kung double meaning ba ang sinabi ng lalaki sa kanya, kung huwag ba siyang umalis ngayon o kung habang buhay na siyang huwag aalis at huwag iiwan ito. Napatango naman si Isay at naupo sa espasyo ng sofa habang hindi pa rin binibitawan ni Sandro ang kamay niya. "Alam ba, nanaginip ako. Ikaw raw at ako tapos nagkaroon daw tayo ng maraming mga anak. At kasama pa rin natin si Lolo." Panimulang kwento nga ni Sandro na siyang may ngiti sa mga labi. Subalit sandali nga siyang napahinto at naglaho nga ang ngiting yun sa kanyang muka na napalitan ng lungkot. "Kaso hindi ko alam pero bigla mo akong iniwan. Hindi mo raw ako mahal kasi. Napilitan ka lang na magpakasal sa akin para matakasan yung tita at pinsan mo. Nasaktan ako pero wala akong nagawa dahil tuluyan mo na akong iniwan." May lungkot ngang pagpapatuloy na kwento pa ni Sandro habang nakatitig sa mga mata ng kaniyang asawa. Napalunok naman si Isay dahil naramdaman niya rin ang emosyon na nararamdaman ni Sandro ngayon. Nasasaktan din siya. Ngunit, isa lang ang alam niya, hindi niya kayang saktan ang lalaking siyang nagligtas sa buhay niya at nagmamahal sa kanya. "Sandro, panaginip lang yun, okay? Hindi mo kailangan mag-alala. Dahil pangako ko hindi ako alis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Isa pa, mali rin yung panaginip mo na nagpakasal lang ako sa'yo dahil napipilitan lang ako." "Anong ibig mong sabihin?" "Mahal din kita, Sandro. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero nung kinasal tayo, narealize kong may nararamdaman na ako sa'yo." Biglang napabangon si Sandro dahil sa paggamin na yon ni Isay sa kanya. "Totoo ba yan, Isay? Mahal mo rin ako?" Ngumiti naman at marahan na tumango si Isay bilang kaniyang tugon. Bakas naman sa reaksyon ni Sandro na hindi siya makapaniwala at labis itong natutuwa sa nalaman na may nararamdaman na rin pala sa kaniya ang babae. "I'm so happy right now. Kanina lang pagkagising ko nag-iisip ako ng paraan kung paano ka makukuha ng tuluyan ng puso mo. Dahil alam kong nagtapat na ako sa iyo kagabi at medyo natakot ako na baka mailang ka sa akin o hindi ka maging komportable. Thank you, Isay. Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong saya sa buhay ko. Dahil sa iyo nagkaroon na ako ng rason para magpatuloy sa buhay. Thank you so much for making my life so meaningful." Maramdamin ngang sambit ni Sandro bago nito hinagka ng noo ni Isay. Napatitig naman si Isay sa mga labi ng lalaki hanggang sa mapansin nga iyon ni Sandro at siya na ang nagkusang humalik sa kaniyang asawa. Nang mga sandaling iyon ay sobrang saya ng puso ni Isay. Katulad nga ni Sandro, iyon din ang unang beses na nakaramdam siya ng ganoong klaseng saya sa buhay niya. Sino ba kasing mag-aakala na yung buhay na iniwasan niya ay yun din pala ang tadhanang mapupuntahan niya. Dahil sa pag-ibig, napawi lahat ng mga masasakit na alaala at karanasan sa puso ni Isay, na wala ang kaniyang mga pag-aalala at ang tanging naiisip niya na lamang ngayon ay siya at ang kaniyang asawa na si Sandro. Gusto niyang i-enjoy ang moment na ito kung saan parehong nagmamahalan ang mga puso nila ng lalaking iniibig niya. At ang nasa isip nga rin ni Isay ng pagkakataon na iyon ay sana hindi na matapos pa ang mga sandaling iyon na masaya siya at walang kahit anumang inaalala. Samantala, sa bahay ng maginang Susana at Thea ay tila ba napabayaan na ito ng mga nakatira
Napuno ng kalat ang paligid at mga alikabok na parabang ilang linggo nang hindi nalilinisan. Diyos ko naman, Thea. Hanggang ngayon ba ganyan ka pa rin? Yan na lang ba talaga ang gagawin mo, ha? Ang magmukmok at magkulong dito sa kwarto mo? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Para ka nang mangkukulam dahil sa itsura mo. Sermon nga ni Susana sa kanyang anak nang puntahan nga niya ito sa kwarto niya. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang makaganti sa babaeng yun. Naiinis ako sa kanya ng sobra. Hindi ko may imagine na ngayon, nagpapakasasa siya sa buhay na hindi naman bagay sa kanya at dapat para sa akin. Kikil na wika naman ni Thea. Napabuntong hininga naman si Susana. Napuno ka na talaga ng galit at inggit mo kay Isay. Kasalanan mo yan dahil hindi gumana ang pangakit mo sa apo ni Don Rafael. Kulang ka kasi sa diskarte. Saka isa pa, wala ka na ba talagang gagawin dito sa bahay, ha? Tignan mo naman, napakakalat at napakarumi. Thea naman, magpapakapagod ako sa pagtatrabaho para may makain tayo at makaipon ng pambayad ng utang tapos ikaw yan. Yan lang ang gagawin mo? Kung sana kumikilos ka, baka natulungan mo pa ako. Muling pagbubunganganga ni Susana dahil nga sa konsumisyon niya sa kanyang anak. O edi pabalikin mo rito si Isay para siya nang maglinis ng lahat ng kalat at dumi rito sa bahay. Tapos ibenta mo ulit siya sa matanda para pambayad utang natin. E di tapos sana ang problema natin. Katwiran naman ni Thea. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Galit na asik nga ni Susana sa dalaga bago niya padabog na isinara ang pinto at iniwan nga ito. Inismiran lang ni Thea ang pinto at muling kinagat nga ang kuko niya. Hanggang sa bigla na nga lamang nagring ang kanyang cellphone na siyang sinagot niya kaagad. Hello? Pagsagot nga ni Thea sa tawag. Hi Labs, bakit parang masama na naman yata ang timpla mo? May problema ba? Tanong ng lalaki nga sa kabilang linya. Oo, maraming problema at malaki. Kaya wag mo nang dagdagan pa kung ayaw mong. Ikaw ang kamuhian ko dyan. Masungit na sagot naman ni Thea. Chillax ka lang, Lab. Wala naman akong balak na dumagdag pa sa problema mo eh. Pero ano ba yung problema mo? At baka may maitulong ako. Biglang alok naman ng lalaki dahilan kaya biglang napaisip nga si Thea. Ken, gaano katagal ka na bang nanginligaw sa akin? Siguro mga 5 taon na. Gusto mo bang sagutin kita? Aba syempre naman. Kaya nga ako hindi tumitigil sa panliligaw ko sa'yo hanggang sasagutin mo ako eh. Bakit sasagutin mo na ba ako? Masayang reaksyon naman ng lalaki sa kabilang linya. Sasagutin kita sa isang kondisyon. Kung talagang mahal mo ako, gusto kong patunayan mo yon. Tulungan mo ako sa problema ko at sasagutin kita. Seryosong sabi naman ni Thea. Sure, kahit ano pa yan, handa akong gawin para sa'yo. Kahit pumatay pa ako ng tao, gagawin ko, mapasagot lang kita. Lumitaw nga ang may balak na ngisi sa mga labi ni Thea nang marinig niya ang sagot ng lalaki. Kasalukuyan ngang nagdidilig ng mga halaman si Isay nang bigla siyang makarinig ng doorbell. At dahil naka-day off ang lahat ng guard at mga katulong nila, kaya siya na ang nagtungo sa gate para puntahan kung sino ang nag-doorbell. Automatic ngang namutawi ang pagkagulat at pagtataka sa mukha ni Isay nang makita niya ang lalaking nasa labas ng gate. Ken, anong ginagawa mo dito? Saka paano mo nalaman na nandito ako? Tanong nga ni Isay sa lalaki. May nagsabi lang sa akin na nandito ka. Sagot naman ni Ken kung saan pinagmasdan pa nga nito ang mansyon. Nagpunta ka ba rito para tanungin ako tungkol sa pinsan kong si Thea? Bakit wala ba siya sa bahay? Pangusisa pa nga ni Isay. Ang totoo niyan, ikaw talaga ang ipinunta ko rito. Tugon ni Ken kung saan unti-unting namatawi ang ngisi. Sa gilid ng labi nga nito. Napalunok naman si Isay dulot ng kaba. Lalo na nang makita nga niya ang kulay itim na van na nakaparada malapit sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan ngang tanong ni Isay. Sorry Isay, mabuting tao ka. Pero kailangan ko kasing gawin to dahil sobrang mahal ko ang pinsan mo.
Sabi nga ni Ken. Dahilan kaya unti-unti ngang humakbang paatras si Isay. Please Ken, kung ano man yung balak mo, huwag mo nang gawin. Huwag kang makinig kay Taya dahil sisirain ka lang niya. Sisirain lang niya ang buhay mo. Sabi naman ni Isay sa lalaki para nga kumpinsin nitong huwag na ngang ituloy kung ano man ang binabalak nitong masama sa kanya. Ngunit tila ba ayaw nga ang pakontrol ni Ken dahil humakbang na nga ito palapit kay Isay. Sandro, tulungan mo ako! Kaagad ngang sigaw ni Isay para humingi ng tulong sa kaniyang asawa na siyang nasa loob ng bahay. Ngunit kaagad na naglabas ng panyo si Ken at itinakip iyon sa bibig at ilong ni Isay. Dahilan kaya nawalan ito ng malay kung saan kaagad niya itong kinarga at mabilis na naipasok sa loob ng itim na van. Nang tumakbo naman si Sandro palabas, naabutan na lamang niya ang nakabukas na gate at ang papalayo na van kung saan lula ng kaniyang walang malay na asawa. Dali-dali namang tumakbo si Sandro patungo sa kotse niya at pinaharurot iyon para nga habulin ng van. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unting nagkaroon ng ulirat si Isay at natagpuan na lamang niya ang kaniyang sarili na nakatali na ang kaniyang mga kamay at mga paa habang siya ay nasa sahig ng isang madilim na kwarto. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw nga ni Isay na puno ng takot ang kaniyang sistema habang pilit siyang kumakawala sa nakatali sa kaniyang mga paa at kamay. Ilang sandali pa, bigla siyang nakarinig ng pagbukas ng pinto at biglaw nagliwanag ang buong kwarto nang bumukas ang ilaw. Bumungad naman sa kaniya ang isang pamilyar na lalaki na siyang kumuha sa kaniya. Ken, please, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Huwag mong gawin to, hindi ka naman masamang tao eh. Pagsusumama nga kaagad ni Isay sa lalaki. Nagiwas naman ang tingin ng lalaki. Pasensya ka na, Isay. Hindi naman kita papatayin eh. Pero kailangan lang kitang parusahan dahil yun ang utos ni Thea. Ito lang ang tanging paraan para sagutin niya ako. Sabi nga ni Ken. Napaluha naman si Isay sa narinig. Hindi niya lubos maisip na sukdulan ang kasamaan ng kaniyang pinsan para gawin ang ganitong bagay sa kaniya at nawala nga ang katiting na pag-asang meron siya na kahit papaano ay may natitira pang awa at pagmamahal sa kaniya ang tinuturing niyang pamilya. Ngunit napagtanto niyang wala pala talagang pagmamahal ang mga ito sa kaniya, kaya naman mas lalo siyang nasasaktan sa katotohanan iyon. Talaga bang handa kang gumawa ng masamang bagay na pwede mong pagsisihan? Para lang kay Thea? Pagkausap nga ni Isay sa lalaki na tila ba pagod na ang boses. Ganun ko siya kamahal. Mabilis na sagot naman ng lalaki. Sa tingin mo ba? Pagkatapos nito talagang sasagutin ka niya? Ken, hindi mo alam kung anong klaseng taong babaeng minamahal mo. Sa tagal mong mananliligaw sa kanya, ni minsan hindi niya na-appreciate yon. Saksi ako sa mga masasamang sinasabi niya sa'yo. At kahit kailan hindi siya papayag na pumasok ka sa buhay niya. Pahayag pa nga ni Isay. Sinungaling. Huwag kang magsalita ng ganyan patungkol sa kanya. Pagbabanta naman ni Ken na siyang hindi natuwa sa mga sinabi ni Isay. Dahil sa takot ay mas pinili na lamang ni Isay na manahimik habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kaniyang pisngi at umaasang may darating na tulong para sa kaniya. Hanggang sa wala pang ilang minuto na pansin niya ang isang lalaking dahan-dahan na pumapasok sa pinto. Nagtama ang mga mata nilang dalawa ng asawa niyang si Sandro, ngunit kaagad siya nitong sininyasan na huwag itong mag-iingay at magpahalata. Napalunok naman si Isay at napansin nga rin niya ang hawak na kahoy ng kaniyang asawa. At wala pang ilang segundo, bigla na lamang natumba sa sahig si Ken gawa ng malakas na paghampas ni Sandro ng kahoy sa ulo nito. Sandro, tulungan mo ako! Naluluhan na ang paghingi ng tulong ni Isay at nangihina na nga sa kanyang asawa na siyang kagad namang lumapit sa kanya. Ayos ka lang ba ha? Sinaktan ka ba nila? Puno ng pag-aalalang tanong naman ni Sandro at chinek nga ang katawan ni Isay.
Umiling-iling naman si Isay habang patuloy pa rin ang kaniyang pagluha dulot ng takot na kaniyang nararamdaman. Kaagad namang kinalas ni Sandro ang tali sa mga paa ni Isay na siyang tagumpay niya namang nagawa at noong ang mga kamay na ni Isay ang siyang tatanggalan niya ng tali ay siya namang pagbangon ni Ken sabay kinuha ang kahoy na ginamit ni Sandro sa kanya at bilang ganti ay hinampas niya rin ng malakas si Sandro dahilan kaya nawalan din ito ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Isay sa pagkagulat at halong pag-aalala at takot. Ken, wag mo siyang saktan. Sigaw nga na isang babaeng siyang biglang pumasok kaya napunta nga sa kanya ang atensyon nila Ken at Isay. Nababaliw ka na ba, Ken? Sinabi kong si Isay lang saktan mo, wala nang iba. Buliw pa nga ni Thea sa lalaki. Kumunot naman ang noon ni Ken. Bakit sobra ka naman natang mag-alala sa lalaking yan? Alam mo bang ako ang una niyang sinaktan, ha? Gumanti lang ako. Pagrarason naman ni Ken. Wala ka talagang kwenta, Ken. Singhal nga ni Thea sa lalaki sabay nilapitan ng walang malay na si Sandro. Huwag mo siyang lalapitan. Huwag mo siyang hawakan. Pagpigil naman ni Isay lalo pa't wala siyang magawa dahil patuloy pa rin nakatali ang mga kamay niya. Masamang tingin naman ang pinukol sa kanya ni Thea. Kasalanan mo tong lahat na babae ka. Mga agaw ka. Inagaw mo ang buhay pati na nga rin ng lalaking dapat para sa akin. Pero ngayon babawiin ko ng lahat. Madi na sabi naman ni Thea. Ano? Tama bang narinig ko? Teka, ano to Thea? Ang akala ko ba pagkatapos ito sasagutin mo na ako? Biglang sabat naman ni Ken na hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Thea. Sinabi ko na sa'yo Ken, hindi ka niya nagustuhan kailanman. At ginagamit ka lang niya ngayon para magantihan ako at para agawin ang buhay na meron ako pati na nga rin ng lalaking mahal ko. Wika naman ni Isay. Para nga baguhin pa ang isip ng lalaki sa balak nitong gawin sa kanya. Totoo bang sinabi niya, Thea, ha? Baling naman ni Ken kay Thea. Umikot naman ang mga mata ni Thea bago nito nilapitan si Ken. Oo, totoo nga ang mga sinabi niya. Hindi ko naman kasalanan na patay ka sa akin at tututo ka. Sino bang babae magugustuhan ka? Bakit? Anong klaseng buhay ba ang kaya mong ibigay, ha? Ay mahirap ka lang naman. Nagtiimang pa nga ni Ken sa kaniyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala at bakas ang kirot sa kaniyang mga mata. Hanggang sa napalitan iyon ng pagkagalit at nagulat nga si Thea nang bigla na lamang siyang sakalin ni Ken. Baliw kang babae ka? Pinaniwala mo kung sasagutin mo na ako pero ginagamit mo lang pala ako para sa pansariling interes mo. Sobrang sama mong tao. Dinamay mo pa ako sa kasamaan mo. Gigil na bulalas nga ni Ken. Ken, bitawan mo ako please. Hindi ako makahinga. Pakiusap nga ni Thea na siyang nanghihirapang huminga dahil sa pagsakal nga sa kanya ng lalaki. Hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang pagwangwang ng mga police mobile car na biglang dumating kaya nabitawan ni Ken si Thea. Napaubo naman si Thea ngunit kaagad din itong tumakbo para tumakas. Naiwan namang galit si Ken. Akma na rin sana itong lalabas ng kwarto para tumakas pero napahinto ito at pinuntahan si Isay. Saka kinalas ang tali sa mga kamay nito. Sorry, masyado akong nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Kaya nagawa ko to. Pero huwag kang magalala dahil hindi naman ako tatakas. Habulin ko lang si Thea at ako mismong magdadala sa mga sarili namin sa pulis. Huling sinambit nga ni Ken kay Isay bago ito tuluyang umalis. Kaagad namang kumilos si Isay para nga lapitan ang kaniyang asawa na siyang wala pa ring malay at napansin nga niya ang dugo sa ulo nito. Kaagad naman silang tinulungan ng mga pulis at dinala sa ospital. Muli, unti-unting iminulat ni Isay ang kaniyang mga mata at ngayon ay ang kwarto ng ospital ang tumambad sa kanya, pati na rin ang kaniyang asawang si Sandro na may benda na sa ulo at nag-aalala ang mga matang nakatingin sa kanya. How are you feeling? Bungat na tanong nga ni Sandro sa kanyang asawa. Unti-unti namang bumangon si Isay. Ayos lang ako. Ano bang nangyari? Bakit ako nandito? Ikaw ayos ka lang ba? Nawalan ka ng malay kanina at ako. Ayos lang ako kaya hindi mo kailangan mag-alala. Bigla namang bungkas ang pinto
At pumasok ang isang doktora na siyang may magandang ngiti sa mga labi. Congratulations, Mr. and Mrs. Nakangiting sabi ng doktora sa mag-asawa na siyang pinagtakahan nga ng mga to. Teka, ano pong meron, Dok? Bakit niyo po kami kinocongratulate? Nagtatakang tanong nga ni Isay. Lumabas na kasi ang result na ginawang test sa'yo. Congratulations kasi magiging nanay ka na. Tugon ng doktora kay Isay. Ibig niyo pong sabihin buntis po ang asawa ko? Paninigurado pa nga ni Sandro. Tumango-tango naman ang doktora. Nagkatinginan nga ang mag-asawa hanggang sa parehong namutawi sa kanilang mga reaksyon. Ang halo-halong emosyon, tuwa, pagkagulat, at pagka-excite. Niyakap naman ng mahigpit ni Sandro si Isay. Magkakababy na rin tayo sa wakas. Masaya ngang bulalas ni Sandro. Habang si Isay ay hindi naman napigilan ang mapaluha dahil sa labis na sayang kaniyang nararamdaman. Ilang minuto nga lang lumipas, bigla namang bumukas ang pinto at tiniluwal nun ang lolo ni Sandro na si Don Rafael. Totoo ba yun? Buntis ka, Iha? Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod? Hindi makapaniwalang bungat nga ni Don Rafael kay Isay. Totoo po yan, magkakaanak na nga po kami ni Isay. Si Sandro naman ang sumagot. Napakagaling mo talaga po. Pulalas nga ni Don Rafael kung saan bahagya nga nitong hinampas ang balikat ng kanyang apong si Sandro na pasuntok nga sa hangin. Mabuting balita yan. Kaya kailangan mong alagaan ng mabuti si Isay para maayos at malusog siyang maipapanganak ang apo ko. Tapos pwede nyo nang dagdagan ulit. Sabi pa nga ni Don Rafael. Kaya napamulagat nga ang mata ng mag-asawa. Lolo naman, hindi pa nga po na ipapanganak ni Isay ang baby namin eh. Baka nga po daw, hindi lang isa. Kundi 3 pa ang magiging anak namin. Gusto niyo pang masundan ka agad? Reaksyon nga ni Sandro na bahagyang nahiya nga at napakamot sa batok. Siyempre naman, mas marami mas masaya. Isa pa, dadami ang angkan natin kaya siguraduhin yung dadamihan yung mga anak nyo. Hirit pa nga ni Don Rafael. Pareho namang namula ang mga mukha ni na Sandro at Isay dahil sa hiyang kanilang nararamdaman. Dahil nga sa mga sinasabi ni Don Rafael, ngunit bandang huli ay natawa na lamang sila. Lumipas nga ang 3 taon. Sandro, nakita mo ba ang triplets? Tawag nga ni Isay sa kanyang asawa habang hawak nga niya ang kanyang tiyan at dahan-dahang umupo sa sofa. Kaagad naman lumapit sa kanya si Sandro. Kalaro sila ni Lolo, may kailangan ka ba? Sabihin mo lang sa akin, huwag ka masyadong magkikilos at baka mapano ka. Malapit ka ng mga anak at lalo na, lagot ako kay Lolo kapag pinabayaan kita. Malambing ang boses, nasabi naman ni Sandro sa kaniyang asawa. Unang naging anak nga nila ay lalaki na siyang ginawa nilang junior. At ngayon nga ay buntis si Isay kung saan kabuwanan na rin nito. Kaya naman todo ang pag-aalaga ni Sandro sa kaniyang asawa. Alam mo Sandro, excited na ulit akong manganak. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya ang maging isang magulang. Wika naman ni Isay na may ngiti sa mga labi. Ako rin excited na ako, pero nag-aalala ako para sa'yo sa tuwing nanganganak ka. Isay, kung sakaling ayaw mo na, sabihin mo lang sa akin, marami naman na tayong anak. Ako nang bahalang mag-explain kay Lolo, hindi naman natin kailangan sundin ang sinabi niya na maganak ng marami. Sada man ni Sandro. Ano ka ba? Okay lang naman sa akin eh. Isa pa, noon pa naman pangarap ko na talagang magkaroon ng maraming anak. Dahil hindi ko naranasan na magkaroon ng mga kapatid dahil maaga akong naulila sa mga magulang. At sa tingin ko mas masaya kung may mga kapatid ka. Ayoko naman na malungkot at maging mag-isa ang anak natin kung sakali. Kaya gusto ko rin talaga na marami tayong anak. 1 dosena pa nga eh. Paliwanag naman ni Isay. Basta ba kaya mo pero hindi mo kailangan pilitin. Dahil alam kong hindi ganun kadaling manganak. Usal nga ni Sandro. Alam mo Sandro, hindi ako nagsisisi na nagpakasal ako sa'yo. Hindi ko akalain na magpakasal pala sa'yo ang siyang magiging daan para mas sumaya ako sa buhay. Salamat kasi niligtas mo ko mula sa karahasan. Salamat kasi minahal mo ko tinalagaan. Mahal kita sobra. Thank you rin, Isay. Kasi dumating ka sa buhay ko, gagawin kong lahat para paligayahin ka at para mas maging mabuting asawa pa ako para sa'yo.
Hinding-hindi kita sasaktan at sisiguraduhin kong hindi mo na ulit mararanasan pa lahat ng masasakit na alaala sa nakaraan. Ipagtatanggol kita sa lahat ng mga taong babalakin. Nagawan ka ng masama. Aalagaan kita. Aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Hindi rin ako nagsisisi na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. At kahit sa mga susunod pa nating buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahal na mahal kita, Isay. Higit pa sa buhay ko. Napangiti nga silang pareho at hinagkan ni Sandro ang noo ni Isay bago niya sinakop ang mga labi ng kaniyang asawa. Hindi naman din nagtagal ay naisilang na rin ni Isay ang kanilang pangalawang anak. Hanggang sa nasundan pa nga ng nasundan, hanggang sa maging 5, 6 at umabot nga ng 7 ang kanilang mga anak. Kaya naman lalong mas sumaya ang kanilang pamilya. Ang buhay ay hindi mo talaga masasabi. May mga bagay na hindi mo makokontrol. May mga bagay na akala mo ay hindi makabubuti, ngunit iyon pala ay siyang magiging daan at sagot sa buhay na masaya at maayos para sa iyo. Kaya huwag matakot na sumabay sa agos ng buhay dahil hindi mo alam iyon na pala ang daan upang maligayang puso ay iyong makamtan. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Eli, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon,
Raylan Podadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Lida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Anita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Kelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura,
Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia,
Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Naitan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortes of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamin Danao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu,
Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Yanila Pereira of Nai Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.